In connection with the audit cases, the tax audit cases of the Discayas and St. Gerard, the BAR today has served warrants of seizure and warrants of constructive distraint on 19 vehicles. Hindi pa maibabalik sa mag-asawang Curly at Sara Discaya ang 19 na sasakyan na kinustudiya ng Bureau of Customs. Ito ay kahit napatunayang walang naging paglabag at nagbayad ng tamang buwis ang mga importer ng mga sasakyan nang ipasok sa bansa. Gayunman, may mga nakabinbin pang tax cases ang mag-asawa at kanilang kumpanya. Doon sa St. Gerard po, meron pong assessment na almost 1 billion, nasa 988 million. Yung pong sa couple po, yung sa ipina-finalize po yung assessment, pero may mga indications po nasa several billion po yung kanilang liability po. Ngayong hapon itinurn over ng BOC sa Bureau of Internal Revenue ang mga sasakyan. Ngunit kasabay nito ay naghain ang BIR ng warrant of seizures at constructive restraint. Yung pong apat na nasa pangalan ng St. Gerard, yung po yung may seizure po. Yung pong 15 naman nasa pangalan ng couple, ng Discaya couple. Kaya yun naman po naka-constructive distraint. Hindi pa po pursuant to a collection, but rather in connection with the audit case, naka-distrain na rin, hindi na rin nila pwedeng galawin yan. Sa ngayon, mananatili dito sa Discaya compound ang mga sasakyan. Seselyuhan lamang ito at babantayang mabuti ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-usad ng mga kasong may kinalaman sa buwis. Doon sa mga subject to the warrant of seizure, then that will go through the process of auction para maging collection. Doon sa distraint naman, basically hindi pwedeng galawin yung mga sasakyan dahil nga may ongoing tax audit case na in the event na pag naging final po yun po yung pwedeng gamitin para ma-fulfill yung kanilang obligation sa gobyerno po. Ayon sa BIR, hindi pa rin sasapat ang halaga ng mga naturang sasakyan para mabayaran ang obligasyon sa gobyerno ng mga Discaya. Patuloy na maghahanap ng paraan ng BIR upang mabayaran ang kanilang mga atraso sa gobyerno. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.